Hindi ninyo napapatawag sina Zaldico, maniniwala ang mga tao na puro lamang papogi ang ginagawa nyo sa Senado. Ito ang naging reaksyon ng taong bayan sa diretsahang babala ng TV and radio personality na si Ted Filon matapos ang tila mabagal na proseso na ginagawa ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Tito Soto at ng chairman nito na si Senator Ping Lacson na tila nanindigang hindi ipapatawag sa nasabing Senate hearing sina Zaldico at Martin Romualdez. Ito ang balitang pinanggigilan ng veteranong mamahayag ng tila paulit-ulit na lamang sa bintangan at tila kahit nasa harap na raw ang ebidensya, hindi pa raw maniwala sina Soto at Lacson na may damay ng mga kongresista. Babala pa ng maraming netizen kapag raw hindi pa rin pinatawag sa nasabing investigasyon ang lumalabas na mastermind sa pagnanakaw sa taong bayan, tila magagalit na ang maraming Pilipino at pare-pareha silang mapapatalsik sa pwesto. Ayon sa public post ng isang netizen online, hanggang si Kuratong Balileng at si Iskul Buko lang nagmamando sa investigasyon ng Senado, hindi magbabayad sa kasalanan si Martin at Zaldi. Tandaan nyo yung mga tarantado na yan. Saan ka ba naman nakakita na nasa harap na nila ang mga ebidensya? Dinededma pa rin nila. May mga tao ng kumanta at sinabing totoong nagdi-deliver sila ng pera sa mansyon ni Zaldico at Martin Romualdez, hindi pa rin nila kinakasuhan ni patawag man lang. Lalo na yung si Lacson, sobrang obvious kung paano maging bias. Napansin nyo rin ba na sa tuwing magsasalita si Senator Marcoleta, pinuputol niya at sinususpend ng hearing? Kundi ba naman tarantado? Ano ba siya? May itinatago? Kaya tama lang ang ginawa ni Filon na manawagan siya sa publiko na umalma dapat ang tao na kapag hindi pa ipinatawag si Zaldico at Martin Romualdez na itinuturong may pakana sa lahat ng nakawan sa gobyerno, magbalagbaga na tayo. Nagsasayang kayo ng pera sa hearing na yan. Mga duwag naman kayo sa mga buhaya. Walang kwenta talaga si Lacson at Soto. Bakit di pa kayo kunin ng mga demonyo? Total, pare-parehas naman kayo. Angkop, narito at panoorin ng full video kung saan matapos ang matitinding revelasyon at ebidensyang laban sa mga magnanakaw sa pamahalaan. Ted Filon, umalma na sa mga mambabatas. Kung totoo raw na dapat may managot at may gustong mapanagot ang mga nag-iimbestigang senador, bakit hindi ba raw pinakakansela maging ang passport ni Zaldico? Tito Soto at Panfilo Lacson, sapol sa naging pahayag ni Ted Filon. Narito at panoorin ng full video. Kung totoo na gusto niyong pauwiin si Zaldico, bakit wala pa tayo naririnig, naggalaw para kanselahin ang passport nito? That's number one. Di ba? Bakit wala pa pong gumagalaw? Ano pang hinihintay natin? At may mga sinasabi po na naghahatid ng bilyon-bilyong cash. Saan? Wala bang paraan para mag-apply ng search warrant sa mga lugar na ito na magkaalaman may mga vault ba dyan sa loob na yan? Hindi kasi due process kasi ewan ko na lang po sa ibang mga bansa kapag ganito po pinag-uusapan, opo, agad-agad na pong inaalam doon sa loob ng bahay nila kung saan nila iniimbak ang pera nilang ninanakaw nila. Hindi po ba dito po sa atin? Hindi. Due process pa rin. Sandali mga kapatid kasi ayaw natin ubusin itong ating oras sa pamamagitan po nitong ating pong mga pananaw sa mga isyong ito. Pero one thing is sure kahapon. Okay, itong si Roberto Bernardo, limited at selective ang memory nito. True FM. Opo, limitado lang po ang kanyang memory. Selective lang po ang kanyang memory. Okay, kung bakit, mamaya pag-uusapan po natin tong isyong ito. But by the way, ang magandang balita ko pala sabi sa atin sa Vince kahapon, yun daw pong kaap nagsabi na lahat daw po ng eroplano ni Zaldico ay wala pang na-de-register. Ibig sabihin, lahat daw po ay sa Pilipinas. Arte pa po ang mga tail number nito, kaya hindi po ito maaari pong maibenta sa 50 panig ng mundo. Alright, visit kayo. Buhay pa kayo. Para din po masigurado na ito mababasura sa hukuman. At wag naman. Kasi sasabihin ng depensa rito, basura pala yung nahatid mo eh. Mali. Totoo ang kasabihan na may pera sa basura. Okay, go ahead. May kasabihan gano'n, may pera sa basura. Pero masama yung sinabi mo kanina. Ang daming basura sa gobyerno. Kaya tayo nasadlak sa ganito. Okay. At nanlulumo ako. Kasi kahapon, nung natapos na po itong salaysay, nitong si Orly Guteza, parang mas napatunayan kung gaano kalaganap, kasistematiko, at planado yung nangyayari. Kung totoo man itong nangyayari. Pero sa akin kasi most probably it's true dahil nakikita natin ngayon yung mga ghost projects. Tinanong pa nila itong si dating Yusek Bernardo kung ano daw bang solusyon dito. So parang sa utak ko habang tinatanong siya noon, okay, gusto natin masolusyonan to, pero talaga ba ang tatanungin nyo yung isa sa mga kasapakat ng pagnanakaw sa atin na umaamin na siya mismo nagdadala ng pera doon sa mga proponents? Siya ang tatanungin nyo kung paano to i-resolve lahat? Nasingit na din yung kapag ba death penalty meron dito sa Pilipinas, mababawasan ba ang magnanakaw? I don't think so. Hindi takot mamatay ang mga demonyo. Paano natin re-resolvehin ito? Anong mangyayari? Anong dulo nito? Happy ending ba to para sa atin? O matutulad to doon sa mga dating kaso? Nanganga. At ang nakukulong maliliit na tao. So ako sa akin, Pangulong Bongbong Marcos Jr. and to the members of the ICI and to the members of the Senate Blue Ribbon Committee, kung seryoso kayo, utang na loob, siguruhin nyo na hindi lang mga district engineers, hindi lang mga tao sa DPWH, hindi lang mga contractors ang mapapanagot dito. Kapag napatunayan na may mga mambabatas na sangkot, ikulong nyo. Ikulong, mandarambong. Yung sinasabi mong request mo na yan, sorry hindi mangyayari yan. It will not happen this year, next year, or the years to come. Baka mangyari dito, itong kanilang whistleblower ang unang makulong.
Nangyari na yan dati. Kasaysayan ng Pilipinas. Nangyari na yan dati. Alright, so lahat, kasi kahapon, kumbaga isa ang whistleblower na lumabas eh. Ito hong si dating Marines na Orly Gutesa. Very good. So you can defend yourself pag mayroong interesado sa buhay mo. Yes, Your Honor, at hindi ko na kailangan yung witness protection, Your Honor. Kaya ko sarili. Yan ang Marines. Yung komplikasyon daw, merong abogadong sasabi na, hindi ko ninotaryuhan yan yung kanyang affidavit doon. Will that matter? Sa Senate hearing po, right? And then, ito ho magandang katanungan dito ng mga kapatid. How do you solve this? Ito pong failure of institutions sa bansang ito. Kasi una, ang sabi po mismo noong isang magnanakaw, na umaamin na magnanakaw, na ang pangalan po ay Roberto Bernardo, na lahat daw po ng DPWH projects ay rigged. Lahat luto. So ibig sabihin, lahat ng district engineers, lahat ng regional directors ay kasapakat dito kasi sila po nagpapabiding dito eh. So kung ganun kalawak ang problema sinasabi nila at lahat daw po ng mga distrito pinakikialaman ng mga miyembro ng House of Proponents. Yan ang dapat itawag dito eh. Hati lang pang mga mambabatas sa mataas na kapulungan umano. Hindi ba so? Wow! Ganun kabigat ang problema natin sa bayan na ito. Ito po ay kwento pa lamang, di ba? At sigurado o ngayon lahat ng mga mamahaling law firm ay abalang-abala na. Di ba? At sigurado pinag-uusapan na ngayon mga acceptance fee ng mga law firms na ito. Sinasabi mong ikulong. Ba palagay ko po, mukhang hindi mangyayari yan this year. Maaari, meron. Halimbawa, itong mga umamin na kung hindi nila gagawin state witness. Pero, bailable ka agad kasi ang kasong isasampa ay puro malversation at hindi plunder. Okay? So, ang sinasabi mo na may makukulong, baka meron siguro, ihahabol nila just to satisfy you, baby girl, and the rest itong mga nagrarally. Pero but definitely mga kapatid, ang laki po ng problemang hinaharap sa bayan na ito. Ewan ko lang po kung kailan talaga ho dito magigising ang lahat para po pagtulong-tulungan natin kung dinahin ito at magpakita po ng ating galit. Kasi kung totoo na gusto nyong pauwiin si Zaldico, bakit wala pa tayo naririnig, naggalaw para kanselahin ang passport nito? That's number one. Di ba? Bakit wala pa pong gumagalaw? Ano pang hinihintay natin? At may mga sinasabi po na naghahatid ng bilyong-bilyong cash. Saan? Wala bang paraan para mag-apply ng search warrant sa mga lugar na ito na magkaalaman may mga vault ba dyan sa loob na yan? Hindi kasi due process kasi ewan ko na lang po sa ibang mga bansa kapag ganito po pinag-uusapan, agad-agad na pong inaalam doon sa loob ng bahay nila kung saan nila iniimbak ang pera nilang ninanakaw nila. Hindi po ba dito po sa atin? Hindi. Due process pa rin. Pero one thing is sure kahapon, itong si Roberto Bernardo, limited at selective ang memory nito. So, but by the way, ang magandang balita ho pala sabi sa atin sa Vince kahapon, yung daw pong kaap nagsabi na lahat daw po ng eroplano ni Zaldico ay wala pang na-de-register. Kaya hindi po ito maaari pong maibenta sa 50 panig ng mundo. Kahapon, itong mga diskaya, isa pa po ito eh. Pabago-bago na statement, di ba? Kaya po magdududa ka rin. Talaga ba nagsasabi ka ng totoo? Ngayon daw po, magkakaroon sila ng supplemental affidavit para isama na yung mga proyekto during the time of the past administration. Ba't di ka nagsimula dun? Ang sabi nila, wala sila ni isang ghost project. Pero kahapon, napatunayan po ni Secretary Vince Dizon kasama si Mayor Benji Magalong na meron pong proyekto, ito pong kanilang kumpanya na Timothy Construction Corporation na binayaran na po sa kanilang proyekto po na Tulay Dine sa may bandang Jose Abad Santos, Davao Occidental. Bayad na yung proyekto, 96.5 million since 2022. Pero kahapon lang sinisimulan ang proyekto. Visit kayo. Buhay pa kayo.